Sino ba to? Hay naku. Saan nanggaling tong gago na to? Lumayo ka sa aking pwesto. Yung eksenang yun ba ang nakita ko mula sa sinaunang panahon? Diyos ko, lahat ng pito talagang magaganda. Kung isa lang sa kanila ang mapapangasawa ko, masaya na ko kahit mamatay. Ano ba iniisip mo? Yan ang 7 dating asawa ni Lord Parker. Nang pumanaw si Lord Parker, iniwan niya sa bawat isa sa kanila ang mga shares sa negosyo ng pamilyang Parker. Ngayon, sila na ang mga CEO ng Parker Holdings. Maghintay ka na lang sa susunod mong buhay. Magaling ang panlasa. Ito'y tunay na artifact mula sa Shangzhou. Presyong piso, 8 milyon. Kung ito ay tunay nga, masasabi kong sulit ang 8 milyon. Ganoon din ang pakiramdam ko. Pero parang may mali pa rin. Magagandang binibini. Hindi ito galing sa panahon ng Shangzhou. Galing ito noong nakaraang linggo. Ikaw na bata pang 5 taon. Ano ba ang alam mo? Huwag mong guluhin ang negosyo ko rito. Tigil. Hindi ba pwedeng mag-usap ng maayos ng hindi nananakit? Eleanor, tingnan mo kaya ang ilalim ng tasa, kung may kakaiba. Pasensya na. Nakuha ko yung mali. Nanggagansyong pala kayo, ha? Mukhang ayaw mo nang magnegosyo sa kalye na to. Eleanor, P, pasensya na. Hindi na ako uulit. Umalis ka na. Tumalilis ka. Eleanor, parang yung lalaking to ay medyo kakaiba ang itsura. Ano ang pangalan mo? Paano mo nalaman na peke ang Saro? Ang pangalan ko ay Brady Parker. Ang Saro mismo ang nagsabi sa akin. Ito'y umiiyak. Sinasabing, hindi ito tunay. Ang loko-lokong bata naman. Talagang isang batang hindi buo ang pag-iisip. Ano man ang mangyari, iniligtas tayo ni Brady ng 8 milyon. Ang estilo ng pulang kordon na ito ay kamukhang kamukha ng nasa jade pendant ng tagapagmana ng pamilya. Paalam, Brady. Paalam? Mga magagandang binibini. Bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan ang pamilya mo? Bakit hindi ka umuwi? Wala akong tahanan. Wala akong pamilya. Manlibre ako sa iyo ng hapunan, okay? Isipin mo na lang na pasasalamat. Siya. Tara na. Imbestigahan agad. Malapit sa distrito ng mga Antigo. Isang tao na nagngangalang Brady Parker. Maaaring siya ang tagapagmana na hinahanap ng pamilya sa lahat ng mga taong ito. Brady, ano ang gusto mong kainin? Order ka ng kahit ano ang gusto mo. Ako ang bahala. Okay. Eleanor, tortang kamatis na lang ayos na sa akin. At kanin. Maaaring may mga hamon siya sa pag-aaral, pero napaka-considerate niya. Tortang kamatis at mga specialty ng bahay ninyo. Isa sa bawat isa. Agad pong ihahain. Narinig ko na ang may-ari ng restaurant na ito ay mahilig sa mga antigo. Pero ang painting na ito ay mukhang ordinaryo lang. Malamang nakadisplay lang para sa Pasko. May mas lumang painting na nakatago sa loob ng artwork na ito. Ilang taon na akong nagtatrabaho sa Antigo at hindi ko napansin na may kakaiba sa painting na ito. Paano niya nalaman iyon? Oy, Dumadating na. pwede bang tingnan ko ang likod ng painting na ito? Si. Tingnan mo. Hindi ako nagsisinungaling, di ba? Ito. Binili ko ang dekorasyong painting na ito ng mura. Sinasabi mo bang may tunay na obra dito? Delikado ang pagbrush at malalim ang damdamin. Ito ay talagang obra ng isang tanyag na artist ng dinastiyang Qin. Brady, ang galing mo. Paano mo napansin iyon? Eleanor, sa tingin mo ba, kakaiba ako? Siyempre hindi. Iyon ay pambihirang kakayahan. Iyon ay regalo mula sa itaas. Kumain ka ng marami ngayon. Libre lahat. Talaga? Talaga. Kumain ka ng kahit ano ang gusto mo. Salamat. Nakita ang pinaghihinalaang target. Kung si Brady Parker nga ang tagapagmana, ang susunod ay malamang hindi magiging simple. Ang bilis. Nakita na ang tagapagmana? Mukhang kailangan ko ng kumilos, Brady. Nagkita na naman tayo? Gusto mo ba talaga nitong tansong kaldero? Oh. Gamit ito sa mga ritual noong unang panahon, isang kayamanan. Ang estilo nitong pulang tali ay eksaktong kapareho ng sa tagapagmana.
Nakalimutan kong magpakilala noong huli tayong nagkita. Ako si Audrey Bennett. Tagapag-ayos ako ng artifact. Oo nga pala. Bakit mag-isa ka lang dito? Narinig ko na may kwento ang bawat artifact, kaya gusto kong tingnan. Gusto mo bang sabihin ko sa'yo kung saan inayos ang artifact na ito? Ganito talaga ang itsura ng disenyo sa artifact na ito. May basag na sulok dito mismo. Ang markang ito ng pag-aayos ay itinuturing na sikreto sa loob. Kahit ang mga senior expert ng museo ay nangangailangan ng espesyal na kagamitan para makumpirma ito. Pero napansin niya ito sa isang tingin lang. Brady, ang galing mo. Mas naiintindihan mo pa ito kaysa sa akin. May isa pa akong kayamanan dito. Ang mga tagapag-ayos lang ng artifact ang pinapayagang makakita. Gusto mo bang tingnan? Oo. Tingnan mo ang salamin na ito. Mahigit 1,000 taon na ang kasaysayan nito. Maraming hirap ang inabot ko para lang maayos ito. Sa tingin mo ba ay mahuhulaan mo kung saan ito inayos? Oo, hindi ito ganito kakinang dati. May napakaliit na basag sa gilid at ang bulaklak sa likod. Kulang ang isang talulot. Mukhang medyo malungkot. Sabi nito, pinalitan ang damit nito. Ang mga maliliit na detalye na ito ay nasa mga talaan lang ng pag-aayos. Isang himala talaga siya. Kung siya nga ang tagapagmana ng pamilya, ala na. Ang kwintas na suot mo sa iyong leeg ay talagang natatangi. Pwede ko bang tingnan? Ito lang ang naiwan sa akin ni nanay at tatay. Walang ibang makakakuha nito. Mukhang siya nga ang tagapagmana ng pamilya. Susunod, kailangan kong makuha ang tiwala niya. Tapos, ibabalik ko siya sa bahay. Ang Starfall Deep Sea Collection na ito ay gumagamit lamang ng natural na mga sapphire. Bawat isa ay may pinakamagandang kalinawan at kulay. Kapag isinuot mo ito sa bagong taon, ibig sabihin ay puno ng swerte ang taon at mag-iiskaw ka tulad ng liwanag ng bituin. Hoy, Paisley, may problema tayo. Kakamensahe lang ng quality control team. May nakita silang synthetic na bato na nahalo sa batch ng sapphire na ito. Malapit nang mag-peak hours ang Jewelry Expo. Kung may makakaalam, wala tayo. Paano nangyari ang ganito? Alin ba talaga ang synthetic sapphire? Paisley, hindi maganda ang sapphire na ito. Hindi ito kumikislap. Brady, anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo hindi maganda? Mahal at napakahalaga ng sapphire na ito. Alam mo, Sinabi nito sa akin na hindi ito totoo. Peke ito. At medyo kakaiba ang amoy nito. At umiiyak pa ito. ang mga synthetic na bato ay may bahagyang amoy ng chemical residue na naiwan sa kanila. Ang pang-amoy lang ng mga matatanda ay humihina habang tumatanda. Hindi ako makapaniwalang nakikilala niya talaga. Synthetic sapphire nga ito. Brady, ang galing mo! Kung wala ka, malaking problema sana ang nangyari sa akin ngayon. Ito, kainin mo ang candy na ito. Bilang pasasalamat, gusto mo bang dalhin kita sa amusement park? And Talaga? Hindi pa ako nakakapunta sa amusement park. Tara na. Gusto kong sumakay sa carousel. Tingnan mo, may candied fruit din doon. Gusto kong bumili mamaya. May sandpit pa nga. Gusto kong maglaro doon. Pagkatapos, Brady, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Ang pendant na jade na mana sa pamilya. Brady, sa'yo ba ito? Oo. Ito lang ang naiwan sa akin ng nanay at tatay ko. Paisley, lalabas ako para maglaro. Si Brady kaya talaga ang tagapagmana na hinahanap ng pamilya? May nakakuha na ba ng anumang balita tungkol sa token kamakailan? Wala pa ring progreso sa akin. Kung may makakuha man kayo ng bagong impormasyon, siguraduhing ibahagi ninyo. Mas wala akong ideya dito. Ang hirap talaga hanapin ang tagapagmana. Sa totoo lang, gusto ko nang sumuko. Pero kung may makita kayo, huwag ninyong kalimutang sabihin sa akin. Paano ko naman pag-uusapan ang ganitong bagay ng hayagan sa group chat? Kapag tama na ang panahon, kukunin ko na lang si Brady para kumpirmahin. Tapos, 15% ng Parker Holdings ay mapupunta sa akin. Sina Audrey Bennett at Eleanor ang nagbigay sa akin ng mga regalong ito. Gusto ko talaga ang mga ito. At dinala pa ako ni Paisley sa amusement park. Pero kung makikilala ko ang 4 na kapatid na babae, mas magiging masaya iyon. Pero paano kung pansamantala lang nila ako gusto, tapos pagkatapos ng ilang araw, hindi na nila ako pansinin? At Lucky Charm, sasabihin mo ba sa akin, nagmamalasakit ba talaga sila sa akin? Magkakaroon kaya ako ng tunay na pamilya? Franklin, pinatawag mo kami. May mahalaga bang bagay?
Tinipon ko kayong 7 ngayon para ipaalala sa lahat na nagtakda ang testamento ng 2 linggong deadline para hanapin ang tagapagmana. Malinaw na sinasabi ng testamento, kung sino man sa inyong 7 ang unang makakita sa tagapagmana at magdala sa kanya pabalik sa pamilya, ay tatanggap ng 15% ng Parker Holdings. Kung lumipas na ang oras at walang nagtatagumpay, ang mga shares ay otomatikong mapupunta sa charitable fund ng kumpanya. Huling paalala para sa lahat. Ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ay nakasalalay sa hantong may disenyong dragon. Huwag mag-atubili at huwag magmadali. Sana'y makipagkumpetensya kayong 7 lahat ng patas at sumunod sa mga patakaran. Brady, ang mga ito ay pawang pambihirang kayamanang hindi mo madalas makita. Kung may makita kang kawili-wili, tandaan mong sabihin sa akin, ha? Sige, titingnan ko ng mabuti. Bakit dinala ni Eleanor si Brady sa auction ngayong araw? Lillian, tingnan mo ang pulang tali sa leeg ni Brady. Si Brady kaya ang tagapagmana na hinahanap ng ating pamilya? Sumama ka sa akin para alamin. Ang estatwang guanyin na ito ay tunay na isang pambihirang bagay. Ang jade ay kristal na malinaw, at ang pagkakaukit ay hindi kapani-paniwalang pino. Kaya pala napakataas ng halaga nito. Eleanor, ang estatwang Buddha na ito ay galing sa ibang lugar. Brady, paano mo nalaman na ninakaw ito? Mayroon ka bang ebidensya? Ang serial number sa ilalim ay galing sa museo. Dagdag pa, umiiyak ito. Sinasabing namimiss nito ang tahanan nito. Hello, gusto kong mag-report ng isang bagay. Nasa exhibition hall ako ng auction at may nakita akong ninakaw na artifact. Tiyak na magugustuhan ni Brady ang mga laruan na ito. Kapag nakita ito ni Brady, siguradong uuwi siya sa akin. Isang matandang lalaki na may IQ ng 5 taong gulang ang lumutas sa 10 taong misteryo ng auction. Brady, Olivia, ang nasa likod ni Brady ay si Eleanor. Talaga kayang si Brady ang tagapagmana ng pamilya? Mukhang maraming itinago sa atin si Eleanor. Tayo na mismo ang tumingin. Brady, ngayon naman ay oras na para sa segment ng pagpapahalaga ng mga manunood. Gusto mo bang umakyat at subukan? Oh. Ano bang alam ng isang tangang tulad niya tungkol sa mga antigo? Malamang hindi niya masasabi sa'yo kung ano ang mga bagay na ito. Bilisan mo at bumaba ka. Huwag mong sayangin ang oras namin. Alam ko, nakikita ko, ang mga kwentong nasa likod nito. E di sabihin mo, ang mangkok na ito, mula sa anong panahon? Ang mangkok na ito ay mula sa dinastiyang Ming. Ang disenyo dito ay magkadikit na lotus. Kahit na ginamit ito sa pang-araw-araw na buhay, napreserba ito ng napakabuti. Mahalaga ito. Kalokohan. Halatang modernong kopya lang yan. Ang mga lumang mangkok ay laging may mga bitak. Kung napaka-perpekto nito, peke ito. Hoy, huwag mong hawakan yan. Napakalutong nito. At hindi ito peke, napakakinis. At makintab ng glaze nito. Ibig sabihin, napakatanda na nito. Ang singsing na jade na ito ay mula sa dinastiyang Qing. Ang disenyo ay isang phoenix. Ito ay dote mula sa isang mayamang pamilya. At ito naman. Hindi lugar ng isang tanga na turuan ako. Sinong nagsabing pwede mo siyang hawakan? Ilalantad kita. Tao ka ba talaga? ayos ka lang ba? Brady, mula ngayon, dahil kasama mo na kami, walang mang-aahas na guluhin ka. Huwag kang mag-alala, Brady. Nandito lang kami palagi para protektahan ka mula ngayon. Brady, ang galing mo ngayon. Brady, ang galing-galing mo sa pag-appraise ng mga kayamanan ngayon. Nagkikita kayo ni Brady ng pribado. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Kayong tatlo.
Ilan pang sekreto ang itinatago ninyong lahat? Gusto mo bang sumama sa akin pa uwi? Pwede kitang gawa ng mga dessert. Pwede kang pumunta sa tindahan ko at kumain ng kahit ano ang gusto mo. Mga magagandang binibini. Bakit parang ang kakaiba ng ugali ninyo sa isa't isa? Dito ka ba talaga nakatira mag-isa? Ang hirap siguro noon. Hindi naman mahirap. Ito ang tahanan ko. Nasasanay na ako. Brady, gabi na. Dapat magpahinga ka na. Si, Oh Brady, siguraduhin isara mo ang mga pinto at bintana bago matulog. Babalik ako bukas para bisitahin ka. Magdadala ako ng masarap para sa iyo. Bibisitahin din kita bukas. Ako rin, dadating ako ng eksakto sa oras. Bukas magdadala ako ng cupcakes para sa iyo at siguradong masarap ang lasa nito. sige. Hanggang bukas. Dapat dalhin natin siya para sa DNA test bukas. Para sigurado tayo. Kung bigla nating hihilingin sa kanya na magpa-DNA test, baka matakot siya. Pero sabi ni Franklin, 2 linggo na lang ang natitira sa atin. Nauubusan na tayo ng oras. Sa tingin ko, pwede natin siyang dalhin para sa physical exam at gawin na lang ang DNA test sa parehong pagkakataon para hindi siya maghinala. Sang-ayon ako sa ideya ni Lilian. Magandang plano iyan. Pwede akong tumulong para takpan kayo. Pwede akong maghanda ng mga dessert para sa kanya, para mapanatili siyang kalmado. Sige, gawin natin iyan. Pagkatapos ng DNA test, mapapatunayan na natin ang kanyang pagkakakilanlan ng opisyal. Sige? Kaya gusto lang nila ako kilalanin. Ibig sabihin, wala na akong magiging nanay muli. Ang ganda raw ng resulta ng test. Ibig sabihin ba mula ngayon, 7 ang magiging nanay ko? Opisyal nang nakumpirma. Si Brady ang tagapagmana ng pamilya. Solid na ebidensya ang report na ito. Tungkol sa 15% share sa testamento, sa tingin ko, huwag muna natin sabihin kay Brady. Sang-ayon ako. Naghahangad si Brady ng mainit na pamilya. Kung malaman niya na lumalapit lang tayo sa kanya para sa shares, masasaktan siya ng husto. Mungkahi ko, mag-focus muna tayo sa pagbuo ng tunay na samahan. Tama ka. Pero 2 linggo na lang ang natitira. Hindi natin pwedeng patagalin ng matagal. Alam kong maigsi ang oras, pero ang relasyon ang pundasyon. Maganda ang impression ni Brady sa atin ngayon. Kailangan nating gawin siyang umasa sa atin at magtiwala sa atin. Kaya kapag binanggit natin ang guardianship, mas madali niyang tatanggapin. Sa tingin ko dapat, magpalitan tayo sa pag-aalaga kay Brady. Para maramdaman niya kung ano talaga ang init ng pamilya. Sang-ayon ako sa ideya ni Victor. Kailangan niyang maramdaman ang pagmamahal muna. Tungkol naman sa shares, pwedeng pag-usapan yan mamaya. Sinusuportahan ko yan. Sige, gawin natin sa paraan mo. Kapag kumpleto na ang tiwala ni Brady sa atin, saka natin pag-usapan ng guardianship. Kaya saan tayo maglilibot ngayon? Mga magagandang dilag? Sige, ano ang gusto mong laruin? Sasama kami sa'yo. Paano kung ilibre kita ng ice cream? Pero tandaan mo, mag-ingat ka kapag naglalaro. Jade Pondong. Oh, Jade Pondong. Magkakaroon na ako ng mga nanay. At hindi isa, kundi 7. Hindi na ako muling mag-iisa. Mga ginang, natanggap ko na ang resulta ng DNA test. Kinukumpirma nito na si Brady Parker ang opisyal na tagapagmana. Ayon sa mga patakaran, ang unang makakuha ng kanyang guardianship ang makakakuha ng shares. Nakapaghanda na ako ng lahat ng papeles. Gusto niyo bang asikasuhin ngayon? Franklin, napag-usapan na natin ito. Sa ngayon, huwag muna nating isipin ang usapin tungkol sa guardianship. Mag-focus na lang tayo sa pag-aalaga kay Brady. Tama. Dahil sa kasalukuyang pag-iisip ni Brady, hindi pa siya handang masangkot sa lahat ng mga alitan tungkol sa interes. Oo, ang pag-aalaga kay Brady ang pinakamahalaga. Iyan din ba ang iniisip ninyong 4? Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyong 7. Pero malinaw ang mga tadhana sa testamento. Pinapaalalahanan ko lang kayong lahat na hindi naghihintay ang deadline. Kapag nagdesisyon na kayo, makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Mga magagandang binibini. Kaya mula ngayon, ito na ba ang magiging kwarto ko? Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Sa taong ito, sisiguraduhin naming magkaroon ka ng masaya at masiglang bagong taon. Brady, lahat ng mga merienda at regalong ito ay espesyal naming inihanda para sa iyo. At yung mga merienda, pwede ka nang kumuha ng marami mula ngayon. Gabi na, Brady. Naglaro ka buong araw malamang pagod ka na. Magpahinga ka ng maayos. Salamat, kayo rin. Nahirapan kayo ngayong araw. Dapat kayo rin. Umuwi na kayo at magpahinga. Home. Malaki na ang tiwala sa atin ni Brady ngayon.
Kailangan nating makuha ang kanyang guardianship at masiguro ang mga shares na iyon. Oo, papalapit na ang oras. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Sa tingin ko, dapat tayong makipagkumpetensya ng patas. Ano man ang mangyari, kailangan nating makuha ang guardianship. Hindi natin pwedeng hayaan na iba ang kumuha. So ganun pala, hindi nila talaga ako gusto. Para lang sa mga shares? Para sa pera. Mga magagandang binibini, aalis na ako ngayon. Salamat sa inyong lahat sa pagsasama natin nitong mga nakaraang araw. Brady, nag-init ako ng gatas para sa iyo. Inumin mo, makakatulong ito para makatulog ka ng maayos. Nasaan si Brady? Brady! Nawala si Brady. Narinig siguro ni Brady ang pinag-uusapan natin. Kasalanan ko itong lahat. Hindi ko dapat binanggit ang tungkol sa shares. Huwag mong isisi lahat sa sarili mo. May pananagutan din ako. Wala ring mangyayari kung pag-uusapan pa natin to. Kailangan nating hanapin si Brady agad. Oh, tara na. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Hindi makontak ang telepono ni Brady. Paano kung may nangyari sa kanya? Ang huli na ng oras, saan pa kaya siya pupunta? Kasalanan ko itong lahat. Dapat tinanong ko siya kung may iba pa siyang gustong puntahan. Brady, nasaan ka na? Brady. Ang daming tao sa labas dahil sa holiday. Kung may mangyari man sa kanya, ano na lang ang gagawin natin? Kahit anong paraan, gamitin natin lahat ng koneksyon para hanapin si Brady Parker. Mukhang babalik na naman ako sa mga araw na palagi akong nagugutom. Gamit lang ba ako para kumita ng pera? Bakit ba? Yung mga magagandang yun mabait lang sakin dahil sa shares. Gusto ko lang ng pamilya. Gusto ko nang may kasama ako. Yes. Nararamdaman mo ba kung gaano ako nalulungkot? Inaaliw mo ba ako? O pinapaalala mo sakin na may iba pang bagay sa paligid? Imperial Green, ganito pala ang klaseng kayamanan na ikaw. Ang ganda nito. Kapag ikaw, pwede kitang ibenta ng mahal, tapos bibili ako ng napakaraming masarap na pagkain. Oy, hindi ba yun yung tanga? Ano? Nagkukuha ka na ngayon ng mga bato para lang sa kasiyahan? Hindi lang ito karaniwang bato. Ito ay Imperial Green. Napakahalaga nito. Imperial Green? Alam mo ba kung ano ang Imperial Green? Iyon ang pinakamagandang uri ng jade, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang taong dukhang-duka tulad mo, nakakita ng Imperial Green. Sa tingin ko nagugutom ka lang at naghahalusinate. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Isang walang kwentang bato lang. At may lakas ka ng loob na magyabang sa harap ko? Sisiraan ko na lang ito ngayon din. Tingnan natin kung paano ka magyabang pagkatapos nito. Sinira mo ang kayamanan ko. Teka, ito ba talaga ang Imperial Green? Paano nakakuha ang isang tanga tulad mo ng ganitong klaseng bagay? Sabi ko sa'yo, napakahalaga nito. Gusto mo ba ito? Pwede kong ibenta ito sa'yo, ng mura. Mukhang itong tanga ay may mata pala para sa mga kayamanan. Kung makokontrol ko siya, siguradong makakahanap pa siya ng mas maraming kayamanan sa hinaharap. Pwede akong yumaman dito. Si. Sumama ka sa akin sa bahay. Kukuha ako ng pera para sa'yo. Siya. Uy, hinanap namin siya buong gabi. Lahat ng lugar na naisip namin, pinuntahan namin lahat. Pero wala pa ring senyales si Brady. Kasalanan ko itong lahat. Kung naipaliwanag ko lang ng maayos kay Brady, hindi sana siya umalis ng palihim. Nagkamali rin ako. Hindi dapat ako nagpokus lang sa pagtiyak kung sino siya. At hindi pinansin na 5 taong gulang lang siya sa emosyon. Naghahangad lang siya ng init ng isang pamilya. Kung may mangyari man kay Brady, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Sa ngayon, gusto ko lang maibalik si Brady, nang ligtas at buo. Alagaan siya, at bawiin lahat ng sakit na dinanas niya. Sa totoo lang, ang ating sariling kasakiman ang nagdala sa kanya sa ganitong gulo. Basta mahanap lang natin si Brady, gagawin ko ang lahat. Salamat sa inyong pagsisikap. Hindi kayo nagpahinga buong gabi. Ito,
uminom kayo ng mainit na tsa. Makakapagpainit ito sa inyo. Franklin, desidido na ako. Opisyal na kong isusuko ang aking mga shares. Sa ngayon, ang tanging gusto ko lang ay mahanap si Brady at maibalik siya ng ligtas. Ako rin. Para sa akin, mas mahalaga si Brady kaysa sa ilang shares. Isusuko ko rin. Basta okay lang si Brady. Wala nang ibang mahalaga. Isusuko rin namin ang aming mga shares. Napagdesisyonan din naming bitawan. Dahil isinantabi ninyo ang sariling interes at tumutok kay Brady, magandang bagay iyon. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap si Brady. Franklin, may balita ka ba tungkol sa kanya? May balita na. Kinidnap si Brady. Ang kumuha sa kanya ay si Grant Fletcher. Yung nanggulo sa kanya sa auction, ilang araw lang ang nakalipas. Ang lokasyon ay isang lumang at abandonadong warehouse. Ano? Yang si Grant Fletcher na yan. Di ako makapaniwalang naglakas loob siyang kidnapin si Brady. Talagang huhulihin ko yung lalaking yan. Dapat niyang malaman ang mangyayari kapag ginulo mo si Brady. Di ko papayagang masaktan si Brady. Kahit ano pa ang mangyari. Kahit abutin pa ang lahat ng meron ako, ibabalik ko siya. Sasama rin kami. Bata, alam kong magagaling kang mag-appraise ng mga bagay. Tingnan mo, yang bunton ng mga bato para sa akin. Hanapin mo ang Imperial Jade at pakakawalan kita. Bibigyan kita ng makakain. Ang tarantado mo talaga. Hindi kita tutulungan. Hintayin mo lang. May darating talagang magsasagip sa akin. Ikaw ang mapupunta sa kulungan. Matigas pa rin ang ulo. Mukhang hindi ka susuko hanggat hindi ka lubog na lubog. Ngayon, paparusahan kita para malaman mo ang mangyayari kapag hindi ka sumunod. Tigil. Bitawan mo si Brady. Tulong, mga magaganda. Huwag kayong lumapit dito. Kung mag-isang hakbang ka pa, hindi na ako magiging mabait sa kanya. Kung itutulak mo pa ako, gagawin ko. Mukhang gusto mong mamatay. Audrey, okay ka lang? Audrey. Audrey, ayos ka lang ba? Malubha ba ang tama? Masakit ba? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala, Eleanor. Brady, natutuwa lang ako na ligtas ka. Audrey, kasalanan ko itong lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasaktan. Ayos lang. Ang pagprotekta sa'yo ang dapat naming gawin. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Mga binibini, ako na ang bahala dito. Brady, pasensya na. Mali kami noon. Lumapit kami sa'yo na may motibo. Ginawa naming hindi ka pakiramdam na ligtas. Pangako namin, hindi na kami mag-aaway. Pwede mo ba akong pagkatiwalaan muli? Oh, Brady. Masyado kaming padalos-dalos noon. Nagkamali ka ng intindi sa amin. Simula ngayon, talagang ipagtatanggol kita. Sisiguraduhin kong masaya ka araw-araw. Brady. Bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon, please. Basta patawarin mo lang kami. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sa totoo lang, alam ko na talagang nagmamalasakit ka sa akin. Natatakot lang ako baka magsawa ka balang araw. At kapag nangyari yon, paano kung ayaw mo na sa akin? Brady, hindi mo kailangang mag-alala. Bibigyan ka namin ng oras. Dahan-dahan lang. Maghihintay kami hanggat kailangan para makapag-isip-isip ka. Maaari ba talaga akong magkaroon ng tunay na tahanan? Brady, gumaling na si Audrey Bennett. Dapat kang manatili sa tabi niya at tulungan siyang magpahinga pa ng kaunti. Oo. Audrey, gusto mo ng mansanas? Sabi ng doktor, isang mansanas sa isang araw, malayo sa doktor. Salamat, Brady. Ngayong nahuli na si Grant Fletcher, wala nang dapat katakutan. Oh, Talagang nakuha niya ang nararapat sa kanya. Mula ngayon, wala nang sino man ang mambubuli kay Brady. Samahan din namin sina Brady at Audrey. Nalaman kong si Grant Fletcher ay talagang may malakas na backer.
At hindi lang basta kaunti. Hula ko, para lang sa karapatan ni Brady sa mana. Anong grupo ito? Nalaman mo ba kung sino sila? Ano ba ang gusto nila? Hindi pa namin natutukoy ang eksaktong pagkakakilanlan nila. Brady, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming ligtas ka, ano man ang mangyari. Walang nakakaalam kung kailan darating ang mga taong iyon. Nakapag-ayos na ako ng dagdag na tauhan ng seguridad. Naglagay na rin kami ng karagdagang surveillance equipment sa paligid ng bahay. Basta't subukan lang nila, makikita natin agad sila. Pero kahit ganun, hindi natin maiiwasan ang lahat. Kailangan nating malaman kung sino talaga yung taong yon. Sino ka? Anong gusto mo? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ibigay mo sa akin si Brady. Panaginip lang yan. Kung gusto mong kunin si Brady, dapat daanan mo muna ako. Kayong mga ito, maghintay kayo. Brady, hindi ka natatakot, di ba? Yung simbolo na yun, ang kakaiba talaga. Mukhang hindi na tayo pwedeng manatili sa depensa lang. Kailangan nating tapusin ang banta ng tuluyan. Nahanap ko na. Ito na yun. Brady, sigurado ka bang yung badge sa sinturon ng lalaking nakaitim ay ito? Mukhang sekretong marka ito mula sa isang side branch ng pamilya. Napaka-uniko talaga ng simbolong ito. Hindi ako maaaring nagkamali. Na side branch na yon ay pinalayas sa main family matapos matalo sa power struggle. Grabe na ang ginawa ng mga taong ito. Paano nila naisip na kidnapin ang isang inosenteng bata dahil lang sa pera ng pamilya? At saka ito, Wala kang karapatang sabihin sa akin kung paano gawin ang trabaho ko, gago. Sinong nag-utos na hawakan mo siya? Ilalantad kita. Tao ka ba talaga? Ayos ka lang ba? Kailangan natin silang hanapin, anuman ang mangyari. Kailangan nilang magbayad sa ginawa nila. Kung gusto natin silang mahanap, kailangan muna nating alamin kung saan sila nagtatago. nakita ko sila nang ako'y nakidnap. Nasa warehouse silang ito, maraming tao, at may malaking simbolo bilang palatandaan. Lahat, maging alerto. Pwedeng may ambush dito. Kinokonta ko si Sparrow. Anong susunod nating gagawin? Tuloy lang ang pag-usad. Ingat, huwag nating ipahalata ang posisyon natin. Hoy, tingnan ninyo ito. Lahat ng mga antigong ito ay mga nakaw na gamit. Lahat ito ay kinuha mula sa bahay ng mga Parker. At last, hindi ba yan ang mana ng pamilya natin? Bakit nandito lahat? Kailangan nating bawiin yan. Pasok na tayo ngayon din. Kailangan nating kunin yan. Huwag kayong padalos-dalos. Kailangan nating magplano. hoy, tingnan mo. May mga kahong karton na nakasalansan sa lupa. Pwede nating sindihan habang may pagkakataon tayo para mapansin niya. At pwede nating samantalahin yon para patumbahin siya. Oo, magandang ideya yan. Sino ka? Hoy, gamitin mo ito. Magsalita ka. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Oy, tingnan mo yung agimat niya. Ito yung agimat. Bakit parang pamilyar? Parang nakita ko na rin ito dati.
Eleanor, Brady, palagi kitang ipagtatanggol. Eleanor, Gago ka! Ang lakas ng loob mong saktan si Eleanor. Paisley, sige. Tatanggalin ko na ang maskara mo. Tingnan natin kung sino ka talaga. Huwag mong hawakan ng maskara ko. Mas mabuting sundin mo ang sinasabi ko. Tanggalin mo na ang maskara ngayon din. Kung hindi, isusumbong kita sa mga autoridad. Hindi ka makakatakas. Tanggalin mo ang maskara mo. Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. Mas magaan ang sasapitin mo kung makikipagtulungan ka. Wisit, nakatakas pa rin siya. Maaari kang tumakbo, ngunit hindi ka makakapagtago. Kung susundin natin ang mga bakas, siguradong mahuhuli natin siya. Eleanor, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Ayos lang ako. Umuwi muna tayo at mag-usap. Si. Oh. Mga ginang, ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko para masubaybayan ang mga taong sumusuporta sa lalaking nakaitim. At saka, tungkol sa pamamahagi ng shares at kung sino ang mamamahala sa trust ni Brady sa Parker Holdings, kailangan nating pag-usapan ulit. Matapos ang lahat ng nangyari, lalo kong napagtanto na hindi gaanong mahalaga ang mga shares at autoridad, ang kaligtasan at kaligayahan ni Brady ang dapat laging una. Ang mungkahi ko, hatiin ng pantay-pantay ang shares sa pito natin, at tayong lahat ang maging tagapangalaga ni Brady. Sang-ayon ako. Sa mga nakaraang araw na ito, dahil sa mga shares, ang dami nating hindi pagkakaunawaan. Muntik na nga nating masaktan si Brady. Mula ngayon, dapat magtulungan tayong lahat. At tulungan si Brady. Tulungan siyang bumalik sa normal. Itinaas ko ang parehong kamay ko bilang pagsang-ayon. Ako rin, sang-ayon. Mula ngayon, kaming pito ay ang 7 stepmoms ni Brady. Nandito para protektahan siya at tulungan siyang gumaling. Wala nang dapat mag-away tungkol sa mga shares. Para kaming 7 ay magsama-sama ng ganito, iyon ay magandang kapalaran para kay Brady. Ito ang Joint Guardianship Agreement at ang mga papeles para sa paghahati-hati ng shares. Malinaw na nakasaad sa kasunduan na pantay-pantay ninyong hahatiin ang mga shares at kayong 7 ay magkakasamang magsisilbi bilang mga legal guardian ni Brady. Anumang malalaking desisyon ay gagawin ng 7 magkakasama. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong makuha ang pagkupkop. Hindi ko hahayaang kunin ito ng sinuman mula sa akin. Ganun pala, hindi nila ako talaga nagustuhan. Tungkol lang pala ito sa mga shares? Tungkol lang sa pera. Mahal kong mga binibini, uuwi na ako ngayon. Salamat sa pagbabahagi ng inyong oras sa akin nitong mga nakaraang araw. Ang galing naman. Kaya ngayon, magkakaroon na ako ng 7 nanay. Pwede tayong maglaro ng magkasama, kumain ng magkasama, at magdiwang ng mga pista ng magkasama. Ang pamilya natin ay laging magkakasama. Hoy, Brady, nasa labas kami namimili ng mga gamit para sa bagong taon ngayon. Babalik kami para makipag-bonding sa'yo kapag nagsimula na ang selebrasyon. Nami-miss mo na ba kami? 2 oras ka pa lang sa labas at 8 beses ka na tumawag. Huwag kang masyadong kampante. Duda ako na hindi mo siya mamimiss. Kapag nakalabas ka na rito. Mas mature ako kaysa sa iniisip mo. Paalam. Halika, Brady. Magbabasa tayo. Hoy, tingnan mo itong hiyas. Mukha itong katulad ng suot ng taong nakaitim. Ito ay hindi lang ordinaryong hiyas. Ito ay personal na alaala mula kay Tito Keith. Umanaw na siya mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang hiyas ay dapat sana ay nailibing na kasama niya. Pero,
Bakit kaya nasa lalaking nakaitim ang agimat na jade ni Tito Keith? Wala talaga itong saysay. Pwede kaya na nagpanggap lang siyang patay noon? O baka naman may kumuha ng kanyang agimat na jade para gamitin ang impluensya niya? Masamang tao ba si Tito Keith? Bakit naman may gagamit ng kanyang agimat na jade para sa ganitong bagay? Noon, natalo si Tito Keith sa laban para sa mana, tapos namatay sa aksidente. Ngayon, lumitaw ang agimat na jade sa kamay ng lalaking iyon na nakaitim. May balak siguro sa likod ng lahat ng ito. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay malaman agad kung bakit nasa lalaking nakaitim ang agimat na jade ni Tito Keith. Tunay man siyang patay o nagpapanggap lang, kung sasaktan niya si Brady, tiyak na hindi natin siya palalampasin. Mga bata, gabi na. Uminom muna kayo ng gatas at magpahinga. Hindi naman kailangang magmadali sa investigasyon. Magpahinga kayo para may lakas pa kayong magpatuloy. Salamat, Franklin, sa lahat ng iyong pagod. Tutulog na kami agad. Franklin, bakit parang nasasaktan ang kamay mo? Hindi eh. Baka nangyari yon nung nag-uunat ako. Hoy, wala yan. Tingnan mo, okay lang ako. Franklin halos hindi umaalis sa estate, kaya hindi madali para sa'yo na masaktan. Franklin, dapat magpahinga ka rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lumabas ka at maglaro. Bukas na papasok si Brady sa paaralan. Talagang magugustuhan niya ang backpack na ito. Nilagay ko pa ang mga librong gusto niya. Ginawa ko ito para sa kanya. Isang maliit na artepaktong tanso. Mahilig si Brady sa mga relikyang pangkasaysayan. Siguradong ibabahagi niya ito sa mga kaklase niya. Gumawa rin ako ng name tag para kay Brady. May paborito siyang disenyong panda. Ang cute-cute nito. Narinig niyo ba? Ano yung ingay? Ay nako, baka may problema si Brady. Umiikot ang ulo ko. Bitawan mo si Brady. Sino ka? Bakit mo siya dinala? Huwag kayong lalapit. Huwag kang lalapit o hindi ako magpapakabait sa kanya. Pakawalan mo si Brady ngayon din. Pera ba ang gusto mo? Bibigyan ka namin kahit magkano. Pakawalan mo lang siya. Gago ka! Ibalik mo si Brady sa amin. O talagang magsisisi ka. Magiging ganap lang si Brady kung kasama niya ako. Hindi ninyo kayang protektahan siya. Tigilan mo ang kalokohan. Sama-sama tayong kumuha sa kanya. Huwag kayong lalapit. O talagang hindi ako magpapakabait sa kanya. Bitawan mo ngayon din, o ikaw ang masasaktan. Pakawalan mo si Brady Parker. Tingnan natin kung sino ka talaga. Bilisan mo. Tanggalin mo ang maskara niya. Tingnan natin kung sino talaga siya. Buti na lang at walang nakikitang sugat. Yung mga nakaitim na to, nakapasok sila sa bahay nang walang nakakapansin. Binigyan nila tayo ng sleeping pills. Dapat mahigpit ang seguridad dito sa bahay. Ganun na ba kalalim ang impluensya nila? Mukhang oras na para tingnan ang mga taong nakapaligid sa atin. Franklin, Paisley, ang aga-aga. Gising ka pa. kanina lang, may mga taong nakaitim ang pumasok sa kwarto ni Brady. Buti na lang, nakarating kami agad. Pero parang pamilyar na pamilyar siya sa layout ng villa. At nagawa pa niyang tayuin kami nang walang nakakapansin. Pinaghihinalaan ko grupo nila ang pumasok sa villa. Ano?
Hindi ako makapaniwala na nangyari iyon. Okay lang ba si Brady? Okay lang si Brady. Hindi lang kasi nawawala ang tama ng droga, kaya hindi pa siya nagigising. Franklin, matagal ka na rito sa villa. Kilala mo na ang lahat at lahat ng bagay dito. Pwede bang pakiusapan kitang imbestigahan ito? Tingnan kung may kahit sinong kahina-hinala. Siyempre naman, huwag kang mag-alala. Pagka umaga bukas, magsisimula na akong magsiyasat. Ginagaranti ako na walang kahina-hinalang tao sa villa. Sisiguraduhin kong ligtas si Brady at kayong tatlo. Franklin, parang hindi ka maganda ang pakiramdam. Baka may nararamdaman ako. Giniginaw ako sa buong katawan. Wala iyon talaga. Hindi lang talaga ako maganda ang itsura. Sagipin mo ako. Nanay. Nanay, sagipin niyo po ako. Brady, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba o hindi komportable? Okay lang ako. Pero yung lalaking nakaitim kagabi, nakakatakot siya. Nang magising ako, katabi ko siya sa kama. Huwag kang mag-alala, Brady. Poprotektahan ka namin. Hindi mo na kailangang matakot pa. Nakapag-check na ako. Ang seguridad at mga tauhan ng villa, walang nakitang kahina-hinala. Franklin, anong nangyari sa balikat mo? Tigil. Pakawalan si Brady. Tulong! Huwag kayong lalapit. Kung lalapit pa kayo, hindi na ako magiging mabait sa kanya. Natora. Itulak mo pa ako ng isang beses at ipapangako ko. Mukhang gusto mo nang mamatay? Audrey Bennett, ayos ka lang ba? Kakagising ko lang kaninang umaga. Umiikot ang ulo ko, kaya nakabangga ako. Pero wala naman yun. Ito ang kahon ng binanang ari-arian na ipinasa sa aming pamilya. Ito mismo ang ibinigay sa akin ng patriarka noon. Sinabihan niya akong huwag ipagsabi kanino man. Nasa loob ang panghuling ebidensya na makakapagpatunay sa pagkakakilanlan ng magiging tagapagmana. Tanging ang Dragon Jade Pendant ni Brady ang makakapagbukas nito. Bukas, opisyal na ito'y ipagkakatiwala kay Brady para ingatan. Sigurado ka bang okay lang na si Brady ang maghawak ng bagay na ganito kahalaga? Nandito naman kaming tatlo. Ano pa bang pwedeng mangyari? Bukod pa riyan, tanging ang Jade Pendant ni Brady ang makakapagbukas nito. Wala nang ibang makakaagaw nito. Franklin, bukas gusto kong dalhin si Brady para bisitahin ang paaralan. Sa iyo ko iiwan ang lahat ng nasa bahay. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa kaligtasan ng bahay na ito. Franklin, anong ginagawa mo dito? Gusto mo bang kunin ang kahon ko? Hoy Brady, tinitignan ko lang kung maayos ang pagkakabalot ng kumot mo. Mukhang napakahalaga ng kahon mo. Tulungan kitang iligpit yan. Ma, may gustong kumuha ng kahon ko. Franklin, ikaw yung nakaitim, di ba? Nakatingin ka sa mana at sinubukan mo pang agawin si Brady. Ngayong malinaw na ang ebidensya, ano pa ang masasabi mo? Yayamang nahuli niyo na ako, wala nang saysay magkunwari. Ang mana ng pamilya ay laging may parte para sa akin. Ilang taon ko nang tiniis ito, at tapos na ako sa pagpipigil. Walang utang na loob na taksil. Mabuti ang trato sa'yo ng pamilya. Bakit mo gagawin ang isang bagay na napakalapastangan? Tama na ang salita. Ngayon, ano man ang mangyari, dadalhin ko ang kahon na yan. Franklin, sa tingin mo ba talagang itong kahon ang tunay? Franklin, hindi mo ba naisip na iiwan lang namin ang isang bagay na ganito kahalaga na nakatiwangwang lang dito?
Ito ay talagang isang patibong na inihanda namin para sa'yo. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Ikaw, paulit-ulit ang laging naglalagay kay Brady sa panganib, di ba? Hindi ko ito matatanggap. Basta makuha ko lang ang jade pendant na iyon, makokontrol ko na ang mana ng pamilya. Bakit ba kayong lahat ay humahad lang sa akin? Tigilan mo na yan. Ikaw yung nakaitim na nagdukot kay Brady. Dahil sa iyo, muntik nang mawala ng buhay si Brady ng ilang beses. Malinaw na malinaw ang ebidensya. Franklin, may problema ba? Pinagsama-sama ko kayong 7 ngayon para ipaalala sa lahat na ayon sa testamento, 2 linggo na lang ang natitira para hanapin ang tagapagmana. Malinaw na nakasaad sa testamento, kung sino man sa inyong 7 ang unang makahanap sa tagapagmana at makapag-uwi sa pamilya, ay tatanggap ng 15% ng shares sa Parker Holdings. Pero kung lumipas na ang oras at walang nagtagumpay, ang mga shares na iyon ay automatikong mapupunta sa charity fund ng kumpanya. Lahat, nandito na ang resulta. Kumpirmado ng DNA test na si Brady Parker ang tagapagmana ng pamilya. Ayon sa mga patakaran, ang unang makakuha ng pagiging tagapag-alaga sa kanya ang makakakuha ng mga shares. Nakahanda na ang lahat ng dokumento. Gusto nyo bang asikasuhin ito ngayon? Salamat sa inyong lahat sa inyong pagsisikap. Buong gabi kayong gising, walang pahinga. Uminom muna kayo ng mainit na tsaa. Gigising yan sa inyo. Franklin, desidido na ako. Opisyal na isinusuko ko ang aking mga shares. Sa ngayon, ang tanging hiling ko ay mahanap si Brady para siguraduhing ligtas siyang makakabalik. Ako rin. Sa puso ko, mas mahalaga si Brady kaysa sa mga shares na yon. Isinusuko ko rin. Basta ligtas at maayos si Brady, wala nang ibang mahalaga. Kami rin, isinusuko namin. Desidido rin kaming isuko. Dahil isinantabi ninyong lahat ang inyong sariling interes at inuna si Brady, iyon ay mabuti. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap si Brady. Franklin, may balita ka ba kay Brady? Gusto mo pa bang magkaila? Franklin, hindi ka makakatakas ngayon. Sabihin mo na lang ng tapat kung ano ang balak mo. Mahigit 30 taon na akong tagapangasiwa ng bahay. Nasaksihan mismo ng aking mga mata kung paano kayong mga nakababata ay tanging nagpakasasa sa lahat ng ibinigay sa inyo. Noong nabigo si Keith na magmana, nais ko pa nga siyang tulungang makabawi. Pero hindi ko inasahang mamamatay siya sa aksidenteng iyon. Pagkaraan, nadiskubre ko ang isang sikreto ng pamilya. Kung mahahanap ko lang ang tunay na tagapagmana, makukuha ko ang mga shares. Kaya lihim akong nagsiyasat. Sa huli, nakita ko si Brady. Bala ko sanang tahimik siyang alisin. Pero hindi ko inakala na kayong lahat ay ganito kahirap pakisamahan. Kaya pinalasing mo kami, nagbihis ng nakamaskara, at dinukot si Brady. Hindi ka ba natatakot na masuway ang alituntunin ng pamilya? Alituntunin? Ano ang halaga ng mga alituntunin kung pera ang nakataya? Akala ko perpekto ang plano ko. Hindi ko inaasahang matatalo ako sa inyong lahat. Franklin, masyado ka talagang sakim. Ang isang pamilyang negosyo ay hindi nabubuo sa pagsamsam, kundi sa pamana at responsibilidad. Ang nakikita mo lang ay shares at kapangyarihan. Wala ka nang ang konsensya. Tama ka, Franklin. Hindi pera at tubo ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pagsasama bilang pamilya at pagmamalasakit sa isa't isa. Kung ginawa mo lang ng maayos ang trabaho mo, iginagalang ka sana namin lahat, inalagaan ka, at itinuring na parang kapamilya. Pero kailangan mo talagang gumawa ng masama, pumili na maging kontrabida. Napakarami kong ibinigay para sa pamilyang ito. Bakit ako ang dapat na mawalan ng lahat? Hindi ko matanggap yan. Hindi naman sa wala kang makukuha, mali lang ang pinili mong daan. Tinawagan ko na ang mga nakatatanda sa pamilya. Malapit na silang dumating. Ang mga ginawa mo ay hahatulan ng patas. Hindi. Hindi ko hahayaang parusahan nila ako. May mga pangarap pa akong dapat tuparin. Ang sinumang may hawak ng jade pendant ang siyang tagapagmana. Tulungan ninyo ako. Tigilan mo na yan. Hindi ka makakatakas. Ang kapal ng mukha mong saktan si Brady. Bitawan mo ako. Ang jade pendant na yon ay para lang talaga sa karapat-dapat. Si Brady Parker ay tanga lang. Ano ba naman ang magagawa niya? Tiniis ko to ng mahigit 30 taon. Hindi ako matatalo ng ganito. Ang mga pamanang pampamilya ay hindi ninanakaw ng sapilitan. Masyado ka nang nahumaling.
Matagal ka nang nawala sa sarili mo dahil dito. Hindi pa ako talo. Huwag niyo siyang pakawalan. Alam na alam ni Franklin ang loob at labas ng villa. Kung nakaligtas siya ngayon, tiyak na babalik at babalik yan. Ang Ja Dependant ni Brady. Sa hinaba-haba ng panahon, makukuha ko rin yan. Wisit, may nakahanda na pala siyang daanan para makatakas simula pa lang. Mga inay, sa tingin niyo babalik ba siya? Medyo natatakot ako. Huwag kang matakot. Siguradong poprotektahan ka namin. Pero sa ngayon, ang prioridad ay maghanap agad ng solusyon. Hindi natin pwedeng hayaan na masaktan ulit si Brady. Ano tong bagay na to? Mukhang dala-dala ni Franklin to palagi. Baka may clue itong itinatago. Parang code ang itsura ng mga pattern na to. Baka may connection ito sa isa sa mga kasabwat niya. Pero palaging nag-iisa lang si Franklin. Hindi ko pa narinig na may partner siya. Mga inay, parang umiiyak ito. Sabi nito sa akin ginagamit ito para makipag-ugnayan sa mga tao. At para sa masama, para ito sa masamang plano. Kung talagang communication device ito, baka may katulong nga siya. Yung nakaraang pagdukot, baka hindi niya lang mag-isa yon pinlano. Tingnan ko kung magagawa kong buwagin ang pattern na ito. Baka makahanap ako ng clue. Nakita ko, sa pinabayaang warehouse. Kausap niya ang ibang tao. Marami ring mga metal disc doon. Naroon din ang mga iyon. Pumunta muna tayo sa warehouse. Baka mahanap natin ang kanyang taguan at tuluyan ng maayos ito. Hindi pwede. Kung magmadali tayo, mabibisto tayo niya. Parang asong ulol ngayon si Franklin. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang kaya niyang gawin? Kailangan nating maghanda, mag-set ng bitag at lokohin siyang lumabas. Nabuksan ko na ang isang parte ng pattern. Ito ay isang uri ng naka-encrypt na komunikasyon. Kaya kong gayahin ang signal at magpadala ng mensahe kay Franklin. Sabihin mo lang sa kanya na nag-iba ang kilos ng jade pendant at kailangan niyang bumalik agad sa villa. Ito na ang pagkakataon ko. Iba talaga ang batang yon. Ngayong pagkakataong ito, kailangan nating magtagumpay. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Huwag kang lalapit. Wala ang mga nanay. Ang jade pendant. Nasaan ang jade pendant mo? Bakit nawawala? Masamang tao ka. Hindi ko sasabihin sa'yo. Gusto kong makita kung gaano katagal mo kayang magpakatapang. Gawin mo. Lolo, bakit ka ba laging tumatakbo sa kaunting hindi pagkakasundo? Ingat sa knockout powder na yan. Diyan ka lang. Gusto mo akong bitagan? Hindi yan ganun kadali. Huwag niyo siyang paakyatin. Nandiyan sa taas ang kwarto ni Brady. Tiyak na kukuha siya ng kahit ano at gagamitin yon para takutin tayo. Bilisan nyo, tara na.
Anong hinahanap mo? Sa loob ng kahong ito, tiyak na may clue tungkol sa Hade Pendant. Huwag kayong lalapit. O sisirain ko ito. Kahon ng laruan ko yan. Wala doon ang gusto mo. Huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Buisit. Imposibleng. Hindi ako makakita ng clue tungkol sa Hade Pendant. Tigilan mo na ang paghahanap. Walang hadependant. Kahit may makita ka pang iba, hindi yan makakatulong. Ang sikreto ng pamilya ay dapat na nakatago sa librong ito. Hoy, yan ang antigong libro na binigay sa akin ni Audrey. Hindi mo pwedeng basta-basta buksan yan. Hey naku, tigilan mo nga. Ma, may mainit na bagay sa bulsa niya. Yun ang balak niyang gamitin para saktan tayo. Nagsisinungaling ka. Wala namang laman ng bulsa ko. Nagkukunwari ka pang wala. Nagdala ka talaga ng ganyang bagay para saktan si Brady. Hintayin niyo lang. Kahit mamatay ako, hindi ko kayo palalampasin. Magpapakamatay ka? Hindi ganoon kadali. Akala mo ba pagtalon ay malulutas na ang lahat? Bitawan mo ako. Kung hindi ko makukuha, walang makakakuha sa inyo. May spatial awareness si Brady. Ang mga pakulo mo ay hindi magtatagumpay sa kanya. Franklin, wala ka ng takasan. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Aminin mo na. Akala mo ba, dahil nahuli mo ako ay panalo ka na? Noon pa, naglagay na ako ng jammer dito para sirain ang mga file. Kung hindi ako babalik para i-cancel ito, sa lalong madaling panahon, mawawala na ang lahat ng dokumento ng kumpanya. Kaya kahit makuha ninyo ang mana, ano ang silbi? Bangkarote na ang kumpanya. Baliw ka, may backup plan ka pa pala. Kung hindi ninyo ako pakakawalan at ibibigay ang Jade Pendant, o kaya panoorin ninyong lahat ng file ng kumpanya, ay masunog. Wala namang pakialam sa akin. Mas malala, sabay-sabay tayong malalagot. Huwag nyo nang isipin na kami pagbantaan. Matagal na naming na-back up ang lahat ng files tungkol sa pamilya. Ang mga kalokohan nyo. Matagal na naming inihanda ang sarili. Imposible. Paano nyo nalaman na gagawin ko ito? Natatakot ang mga gamit niya. Itinago niya ang mga gamit sa study, sa likod ng safe, at may itim na wire sa ibabaw nito. Kailangan lang nating hilahin ang wire na iyon. Pagkatapos noon, wala nang mangyayari. Paano nangyari iyon? Paano mo nalaman ang lahat ng ito, tanga? Ako, ayaw kong tanggapin ito. 30 taon akong naghirap. Bakit? Bakit wala akong nakuha? Hindi sa wala kang nakuha. Masyado kang naghahangad ng kapangyarihan at shares. Nakalimutan mo ang tunay na mahalaga. Ang kailangan ng pamilyang ito ay isang responsable, isang may malasakit na puso, hindi katulad mo na puro kasakiman lang ang alam. Maaaring may mga problema si Brady. Ngunit dalisay at mabait ang kanyang puso. Mas karapat-dapat siyang magmana kaysa sa iyo. Bakit wala pa si Brady sa baba? Ayon kay Brady, may sorpresa siya para sa atin ngayon. Brady, Dalhin mo siya para magpa-DNA test bukas. Para sigurado talaga tayo. kung bigla natin siyang dadalhin para magpa-DNA test, baka matakot siya. Pero sabi ni Franklin 2 linggo na lang ang natitira sa atin. Wala na talaga tayong oras. Sa tingin ko, dalhin na lang natin siya para magpatingin. At sabay na gawin ang DNA test para hindi siya maghinala. Sang-ayon ako sa ideya ni Lilian. Magandang plano iyan. Ako na ang bahala sa pag-abala sa kanya. Gagawa ako ng panghimagas para sa kanya, para kumalma siya. Sige, gawin nating iyan. Kapag nakuha na natin ang resulta ng DNA, maaari na nating opisyal na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. See ya. Kaya gusto pala nilang kilalanin ako. Ibig bang sabihin, wala na akong magiging nanay muli? At napo, mga binibini. Nitong mga nakaraang araw, si Eleanor ay palihim na naghahanap ng mga taong magpapagamot sa akin. Ngayon, normal na ako sa wakas. Brady, buti naman at bumalik ka na sa dati mong pagkatao. Ayos na ako ngayon, Audrey Bennett. Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa pamilyang ito.
Napakaganda naman yan. Ang ating Brady ay tuluyan ng nag-mature. Napakaganda nito. Hindi na tayo dapat mag-alala na muli kang mabuli. Salamat. Naalala ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin nitong mga nakaraang araw. At tunay nga na binigyan mo ako ng isang tunay na pamilya. Mula ngayon, pangako ko na hindi kita bibiguin. Ipagtatanggol ko kayong lahat at ang lahat ng malalapit sa akin. Ngayon ay bisperas ng bagong taon, araw para tayo'y magsama-sama. Tara na! Sabay-sabay tayong magtagay. Manigong bagong taon.